Kalalabas lang ng spoiler para sa Jujutsu Kaisen Chapter 270 at tulad ng inaasahan natin, although meron na nga lang tayong 2 final chapters, ay nagkakaroon pa tayo ng mas maraming karakter na nai-introduce, bagong environment, bagong kalaban at bagong mission para sa main trio. At hindi lamang yan, believe it or not, hindi pa natin confirmed pero parang nagbabalik si Kenjaku at kasama siya ngayon ni Takaba. What is up you guys? It is The Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakay natin ang spoilers para sa Jujutsu Kaisen Chapter 270. Pero bago natin simulan ang talakayan ay huwag niyo munang kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para ma-notify kayo pag-release ng final chapter na ang Chapter 271. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, let's go! Sa pinakaunang page ay makita natin na nagmumorn o para bang nakikiramay sila sa isang tombstone. Is it really Gojo over? Hindi ito ang tombstone o ang puntod ni Gojo Satoru. Ito ang puntod ng Fushiguro family. At nandito itong si Shoko at si Megumi para makiramay at magbigay pugay sa pagkamatay ng kapatid nitong si Fushiguro na si Tsumiki. Hindi naman nagtagal ay may tumawag kay Megumi para magbigay ng isang importanteng balita. At dito na nga na-reveal na meron talagang remains. Merong natira sa katawan ni Sukuna matapos siyang mag-disperse at matapos siyang tumikal sa katawan ni Megumi. Isa ito sa mga na-predict natin sa ating previous video na pwedeng may natira sa katawan ni Sukuna. Ngayon nyo guys sabihin na walang tumatama sa predictions. Subalit hindi yun ang masamang balita. Dahil alam naman natin na naiwan na nga sa katawan ni Megumi si Tengen at iniwan din sa kanyang authority para i-conduct ang merging. Sa paghiwalay ng soul fragments ni Sukuna mula sa katawan ni Megumi ay napasama pala si Master Tengen. At hindi din nila alam kung paano ito ititikal o aalisin sa mga remains ni Sukuna, kaya for now, iiwanan nila ang katawan nitong si Tengen sa remains ni Sukuna para mas maging epektibo pa ang mga barriers sa Japan. Honestly guys, from this alone, makikita nyo talaga na marami pang posibleng mangyari, lalong-lalo pat hindi pa talaga naubos ang existence ni Sukuna. Hindi lamang yun, nasa kanya pa ngayon si Tengen. Sa pagpapatuloy naman ng chapter, makita natin na nandito si Maki at binibigyan niya ng importanteng balita din itong si Daigo at itong si Miyo. Kung nakakalimutan nyo na, ang dalawang ito ang isa sa importanteng factors kung bakit nagawa ni Maki ang kanyang final awakening. Dito din ay nabanggit itong si Maki na nagkakonduct sila ng final moves para ma-exterminate at mapatay ang lahat ng mga reincarnated na Calling Game players para hindi na magpatuloy pa ang kaguluhan. Kaya binigyan niya ng pagkakataon ng dalawang ito para tumakas at para makasurvive habang inaabotan niya pa si Daigo ng isang katana. Actually, hindi ito normal na katana, isa itong cursed tool at ito ay magiging epektibo sa paggamit ni Daigo. Si Daigo naman sinabi kay Maki na hindi yung problema dahil kung kakailanganin mang patayin silang dalawa, hindi siya mag-aalinlangan na magpapatay kay Maki kahit na kailangan niya pang lumaban ng konti for the thrill. Sa chapter na ito ay makita din natin si Charles na ngayon ay nag-work as a mangaka or as a manga artist. Makita din natin dito nakausap niya ang kanyang editor na hindi pa actually na-introduce kung anong pangalan. But if ever man na magkaroon tayo ng sequel, surely may introduce ang karakter na ito. Now let's proceed to the exciting part. Makita natin dito na buhay si Takaba, ang isa sa mga karakter na gustong-gusto niyo nang makita, subalit may kasama siya ngayong isang unknown figure. Hindi pinapakita ang kanyang muka at kung ano man ang kanyang itsura, subalit nare-resemble nito ang itsura ni Kenjaku. At oo, tama din naman na pwedeng ito ay si Geto, subalit napakalabo nun guys, napakatagal lang patay ni Geto Suguru. Kaya naman if ever man na ito ay maalin sa dalawang yun, surely it is Kenjaku. Luckily for this part, napaka-unhostile nito at hindi siya ganun katapang. Wala siyang kahit na anong vile na mga plano at sinasabi lamang dito na para bang isa siyang side comedian o para bang assistant nitong si Takaba. In this chapter, makikita din natin si Amay na humihingi ng tawad sa isa sa mga kaklase nila ni Yuji na binubuli niya noon. However, hindi siya nito pinansin at dito ay para bang nalungkot itong si Amay. Proceeding sa next panels, makikita naman natin ang prodigy na itong si Hiromi Higuruma. Ngayon ay nag-work na siya as a lawyer. Although gumagana pa rin ang kanyang curse technique at nag-work din siya sometimes as a sorcerer, pinapanindigan din niya ang pagiging isang lawyer niya at meron na din siya ngayong isang right-hand woman na isang lawyer din. Tulad ng ibang mga na-introduce na bagong karakter, hindi pa ito nabigyan ng pangalan, walang kahit anong explanation kung ano at sino ito. Subalit siguradong may explain ito kung magkakaroon nga tayo ng part 2. And then we get to see Hana Kurusu at itong si Angel. At tama kayo nang narinig, nabubuhay pa ngayon si Angel sa katawan nitong si Hana.
Dito ay nahihiya itong si Hana kay Megumi matapos nga ginawa niyang confession. Subalit nilinaw sa kanya ni Angel na wala ng sense kahit paggawin na yon. Dahil matapos nga kainin ni Sukuna ang isa sa kanyang mga braso ay nakuha din ni Sukuna ang kanyang memories. Meaning matapos yung gawin ni Sukuna, na-access din yon ng mind ni Megumi kaya alam din niya kung anong iniisip at nararamdaman nitong si Angel. Nang dahil dito, humingi siya ng tawad kay Angel at ipinangako na as of now, siya na ngayon ang magsisilbing kanang kamay nitong si Hana Kurusu dahil nafe-feel bad siya matapos ngang kainin ni Sukuna ang kanang braso nitong si Hana matapos itong linlangin ni Sukuna gamit ang katawan ni Megumi. Nag-act napaka-romantically naman itong si Hana habang sinasabing kailan na daw ang kanilang ceremony. Subalit nilinaw sa kanya ni Megumi na hindi yun ang gusto niyang mangyari as if gusto sana nitong si Angel or nitong si Hana na ikasal na sila. However, it seems to me na ang gusto lang talagang gawin ni Megumi ay bigyan ng tulong itong si Hana dahil nga siya din naman ang dahilan kung bakit nawala ang kanang braso nito. And then for the final part ng chapter, makikita natin na inintroduce dito ang dalawang unknown characters at dito ay para bang merong kakaiba sa lalaking nakaupo. Matapos ipakita ang mukha nito, there is something creepy. Napakalaki ng kanyang mga mata at napaka-distorted ng kanyang mukha as if kagagawa nito ng isang curse. Nang dahil dito na-report ito kay Ijichi para agad na ma-actionan ng Jujutsu Tech, specifically ang ating main trio na si Nobara, si Yuji at itong si Megumi. Dito ay nag-explain ang lalaki na as of now ay hindi naman daw kakaiba ang itsura niya. Pero pag tinitingnan siya ng babae, ganun nga ang itsura niya na napaka-distorted. Naitanong din nila kung bakit napaka-muscular ng lalaking ito at napakalaki daw ng mga muscles niya. Na sinagot naman nila na actually nagtitrain daw siya ng wrestling up until high school. Dito naman ay pina-check nitong si Megumi kay Nobara ang katawan naman ng babae para matingnan kung pwedeng sa babae nga ba nagtatago ang curse at hindi sa lalaki dahil sa kanya lang naman nagbabagong itsura nito. Upon checking, nasabi ni Nobara na wala naman talaga actually isang direct na nakatagong cursed spirit sa katawan ng babae. Kaya nasabi naman ni Ijichi na meron lang silang nasisense na residue na nangangahulugan na merong isang cursed user na gumagawa nito. Isang cursed user na hindi naman talaga actually hostile at nagbabalak na pumatay ng mga tao, but still, this is an act of harassment. Kaya naman nasabi nitong si Megumi na maaring katulad ito ng nangyari sa Yasubachi Bridge kung saan ay nakita nga nilang tatlong isang special grade na cursed spirit. However, this time, nabanggit nila na pwedeng isa ito sa mga survivor ng Calling Games at isa ito sa mga awakened players. Kaya naman for the final chapter ay magkakaroon sila at magkakandak ng kanilang final mission na ang eliminate ang final surviving Calling Game player na yon, na sinabi naman ni Yuji na kung silang tatlo nga handle nito, this will be an easy win. Considering kung gaano na nga sila kalakas, kung gaano nakadaya ang kanilang mga abilities, especially itong si Yuji at si Megumi. Now that is where the chapter ends. Although medyo malabo pa ang rough translations na ito dahil hindi pa rin nga nagbabalik si Miyamura, still nakuha pa rin natin ang gist ng spoilers at nakita natin ang pinaka-importanteng parte nito na ang mistulang pagbabalik ni Kenjaku at ang remains, ang residue at ang naiwan na parte ng katawan nitong si Sukuna na kung saan ay nakadikit at naka-entangle ngayon itong si Tengen. Magkakatotoo nga ba ang theory natin na pwedeng magbalik pa si Ryomen Sukuna? Especially dahil nabanggit pa nga dito sa spoilers at sa leaks na ito na magkakaroon daw ng isang napakalaking announcement si Gege Akutami pag-release ng chapter 271 na magsisilbing final chapter next week. Pwede bang yun nga ay ang part 2 at ang sequel ng Jujutsu Kaisen? What do you guys think? I would love to hear your opinions sa comment section at alam nyo namang binabasa ko ang lahat ng comments nyo guys. Huwag nyo na kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para ma-notify kayo pag release natin ang full chapter review para sa chapter na to. Also, don't forget to follow our official Facebook at TikTok accounts. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.